ng Sunsilk. Kung tayo ay matanda na, sana'y Ang ina po ng koreksyonal, walang iba kundi si Attorney Rachel Ruelo. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Sharon. It's so nice to see you again. Dahil nung sa dati ko pong show, napadalaw po ako sa inyo. Remember, we spent, a little Christmas celebration with your inmates also. Ang mga anak nyo po. Yung pagdalaw mo na yun, Sharon, labis-labis ang kaligayahan nila. Naku. Kaya ako mismo, labis na nagpapasalamat din sa'yo. At labis-labis din naman po ang pasasalamat namin sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataong pasiyahin sila. Ayan po. Ma'am, ano po ang kadalasang tawag sa inyo ng mga inmates? Ma'am, siyempre, kasi Ma'am pa rin, bilang paggalang nila sa akin at sa lahat naman ng mga empleyado ng koreksyonal, ma'am o sir at sa ating mga bisita. Opo, pero talagang hindi po maikakaila na talagang parang naging ina na po ang pagtingin ng mga inmates ng Correctional Institute for Women sa inyo. Totoo yan, Sharon, kasi kadalasan pagka meron tayong mga programa, ang MC natin, minsan inmate, minsan empleyado, minsan naman mga tagalabas, yung mga guest natin, ang tawag nila sa akin, pag tatawagin na ako, introduce nila, o yung pinakananay ng Correctional Institution for Women. Attorney po kasi kayo, hindi po ba? Believe naman ako talaga. Bukod po sa pagtulong nyo naman sa mga preso, kayo din daw po ang nagtataguyod sa kapatid nyo na iniwan ng kanyang asawa. So, hindi na po kayo nag-asawa, pero may tinataguyod po kayong sister na ilang taon nyo na po siyang inaalagaan. Pagbuhat po nung isa pa lang yung kanyang anak, nandyan na ako para tumulong sa kanya. So, ngayon po, malaki na Ngayon yung... po, may mga apo na, hanggang sa apo, hanggat kaya ko, tumutulong po ako. Ayun na, nandito po siya ngayon ang inyong kapatid. Ayan po, kasama natin sa audience, si Ginang Rosa Radia. Ayan. Ma'am Rosa, ano pong klaseng tita si attorney sa inyong mga anak? At anong klaseng kapatid po siya sa inyo, sa tingin ninyo? Para sa aking mga anak, siya ay para na rin talagang tunay na ina, tunay na lola. Sobra-sobra ang pagtulong niya sa mga anak ko. Gaano niyo po kamahal si attorney? Siyempre, mahal na mahal po namin siya kasi kung hindi sa kanya, hindi kami makakaraos ng mga anak ko. Kasi parang pambihirang kapatid po siya, ano po? Hindi po lahat ng kapatid ganyan ang pagmamahal sa kapatid niya. Ano po ang pakiramdam po, attorney, kapag kayo'y tinatawag na ina ng koreksyonal? Nandun naman yung aking nararamdaman ko naman na bilang ina. Nandun talaga lahat ginagawa ko para sa kanila. Kasi mga babae, mga nanay, mga ate, mga kaibigan, mga kapatid. At minsan nga, o kadalasan, hindi pa ako umuwi na Sabado at Linggo. At palaging po kayo. kapakanan nila ang aking iniisip. Yung hanggat maaari hindi sila mahirapan. Kasi lalo na napakaraming taon na nakapiit sila na hindi pa alam kung kailan darating yung kalayaan. Pag meron po kayong nababalitaan na nakalaya, na alaga po ninyo sa koreksyonal, tapos nakalaya po, tapos biglang bumalik sa maling gawain, ano po ang pakiramdam nun? Nanghinaya ako para sa kanya dahil ang napakaraming taon na nakakulong ka, paglaya mo, naligaw ka pa rin ng landas. Gusto ko lang po mag-greet sa kanilang lahat na nanonood sa atin sa koreksyonal. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid namin dyan. Sana po isang araw makabalik uli kami dyan, bigyan kayo ulit ng kaligayahan. Actually, hindi sana. Promise po namin yan, babalik kami dyan. Ayan, alam na ng staff ko. Payag po kayo, attorney? Siyempre. Anytime. Okay. Anytime. At halos buong buhay nyo, attorney, inalay nyo na sa inyong pamilya, sa mga inmates, sa mga nakikilala nyong preso pa. Kaya naman po, alam nyo bang imposible namang imposibleng mawalan ng mga tao na napakalaki ng pasasalamat sa inyo. Hindi pwedeng mawala sa buhay nyo yan. At panoorin po natin to para po alam ninyo ang aking sinasabi.
marami siyang binago talaga. Hindi mo makikita ang correctional noon na ganito ka maaliwalas despite na congested kami. Madami siyang innovation para lang maging humane ang tirahan ng ating mga inmates. Yung ano niya sa mga inmate, kagaya ko, matulungin siya. Kaya wala kami masabi sa kanya, napakabait ni Atty. Yung nakulong ko sa korreksyonal, naging orderly po niya ako sa opisina. Hanggang na tulungan niya ako sa sa parol. Paglaya ko. Ay, mabait po si ma'am. Mabait po siya. Kung anong makain niya, makain ko rin. 7 years po ako doon sa koreksyonal. Siya yung tumulong sa akin hanggat nakalaya ako, hanggang asawa na ako. Siya pa rin lang yung tumutulong sa akin. Pati mga anak ko po, siya po yung nagpapaaral. Mahal na mahal ko yung attorney. Hindi niya kami binibilang-bilang mo. Parang panglaya rin tingin niya sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa loob po ng 7 taon na aking pagkakulong, nakita ko ang pagbabago ko. Siya na tumayo bilang tunay na magulang namin. Antayin niya pa rin sa amin parang tunay na anak. Pagsusuporta niya sa amin, pag-aalaga niya sa amin. Ang message ko kay Mama, thank you sa lahat. Salamat po sa lahat, sa pag-aalaga niyo po sa amin. Mag-iingat ka po lagi. Mahal na mahal po kita. Attorney, ano pong nais niyong sabihin sa lahat ng nagbigay ng mensahe sa inyo? Natutuwa naman ako kasi isang napakalaking bagay yung ina-appreciate yung nagagawa mo para sa kanila. At para naman doon, marami kasi tayong tinutulungan, Sharon. So maraming manonood dyan na magsasabing hindi pa kami nakasama doon na dapat magsalita sa mga tinutulungan ni attorney. Ang masasabi ko lang sa kanila, kung ano ang makakayanan ko, sana pagpasensyahan nila dahil isang kawali na lang ako ng pamahalaan, ordinaryong tao lang. Kung ano po ang makakayanan ko, yun po ang gagawin ko. Huwag lang pong maghihinanakit yung iba na hindi ko kayang ibigay. Lahat ng gusto nilang gawin ko para sa kanila. Tsaka naku, Diyos ko, sobra-sobra na hong pagbibigay yun. Huwag naman din po sana nilang abusuhin ang kabutihan ng puso nyo para marami kayong matulungan. Di po ba? Hindi naman nagsasawa si attorney dyan. Maraming salamat po. Higit pa po sa kanyang tungkulin. Isa pusang ina para sa mga babaeng minsan ang naligaw ng landas. Maraming salamat muli, Attorney Rachel, sa pagpapakita sa amin na sa puso nagiging inang isang babae sa pagbigay ng kalinga at pag-asa na muling magtiwala at maging maayos ang buhay ng iba. Salamat sa inyo, Attorney. Maraming salamat God din, bless you. Sharon. Maraming salamat sa sermon, sa pagbibigay ng pagkakataon na malaman ng iba din o nang nakakarami ang kalagahan ng pagtulong. Tama po. Pag meron pong lumaya, na meron po sigurong if you can give a letter of recommendation, kunyari kasi marami sa ating mga kapatid, kababayan, na let's say, parang naturally, may stigma attached sa isang ex-con. So, minsan po, pag lumalaya na-serve na ang sentence, tumino na ang, kumbaga, galing koreksyonal, nahihirapan maghanap ng trabaho. Sana po pagbigyan natin. Siguro kung merong letter of recommendation from you, na sigurado silang matino talaga itong natuto na at lahat, maybe it will help them better. Everybody deserves a second chance. And who will give them a second chance kundi po tayo? Hindi po ba? Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat. Salamat po. Susunod po, isang inang kumukupkop ng mga batang napapadpad sa kanilang tahanan. Basta napadaan ka lang, gutom ka, kailangan mo ng pamilya, abay bukas po ang kanyang tahanan. Makakasama po natin si Junk Shop Mommy sa pagbabalik ng Kasama Mo Kapatid. Thank you po. Ganyan sila, masaya kami, para kami magkakapatid, magkakaibigan, napakasimple ng buhay. Kailan